Good afternoon. Good afternoon, young people of Truth and Light Christian Churches and all the visitors na in-invite po na ating po mga kabataan. So, narinig po natin yung mensahe ng ating pong praise and worship kanina para sa ating Panginoon. Ang exhortation ng isa nating worship leader kanina, what we are doing is only a rehearsal. Ano yung rehearsal? Pagsasanay. Rehearsal, pagsasanay sa kung ano yung gagawin natin for all eternity after this life. So, dalawa po ang kasusumpungan ng ating buhay after this life. Dapat hindi po natin nakakaligtaan ng katotohanan na yun. Let's listen very carefully. Dalawa lang ang pupuntahan ng buhay na ito pagkatapos natin dito sa mundo. Ano yung dalawa na yun? Ano yan? Tinuturo yan sa ating religion. Anong dalawang destinasyon ang pupuntahan after this life? Langit at alam natin yan. Ano lang yan? Kumbaga, bata pa tayo, tinuturo na sa atin yan, even ng ating mga magulang. Pero, mga kabataan, dapat nasisigurado natin. Okay? Nasisigurado natin kung saan papunta ang buhay na ito. Dapat makikita natin sa ating mga sarili kung saan papunta ang buhay after natin dito sa mundong ibabaw na ito. At yan ang nais natin i-discuss, nais natin pag-aralan para maihanda tayo. Hindi lang sa mga nangyayari sa sanlibutan ngayon, kundi ang maihanda tayo sa buhay pagkatapos ng ating physical na kalagayan. So, muli, nais ko munang buksan sa pagbati sa inyo ng happy 10th year Visionaries anniversary. Tama ba? 10th year Visionaries anniversary. So, ang young people, ang organisasyon ng young people na visionaries, pangalan ng visionaries sa church na ito ay nasa 10 taon na. Okay? Ganun na ang pagpapala, ganun na katagal ang pagpapala ng ating Diyos para po sa mga young people. Now, Pastor, young people celebration pala ito But ang nag-i-speak sa amin ay isang 50 anyos. Bakit hindi ka batahan ang nag-i-speak sa amin? Bakit ikaw na 50 anyos? Samantalang ito ay young people celebration. Okay. Si Pastor po ay 51 years old na. Bakit ako po ang mag-i-speak? Dahil ako po ay nanggaling na sa pagiging young people. So, naiintindihan ko na kung anong nangyayari sa inyo. Sapagkat kalahati lang ng edad nyo, ang edad ko ni Pastor. Alam ko na kung anong nangyayari sa inyo. Alam ko na ang mga struggles nyo. Maaring may ilang pagkakaiba sa dahilan sa panahon, sa upbringing, or sa technology na nangyayari ngayon. Pero yung takbo ng isip, yung mga pangarap, yung mga ambisyon, yung mga gusto sa buhay, halos pare-pareho lang yan bilang mga tao. So, ang lahat ng sasabihin ko ngayon, mga kabataan, ay maaasahan yung trustworthy para mailagay kayo sa tamang kalalagayan at sa tamang direksyon papunta sa inyong buhay. So, ang inyong tema o ang message ng okasyon na ito ay pinangalanan ng mga young people na living for what lasts. Living for what lasts. Sa Tagalog, ang pamumuhay para sa mga bagay na hindi
magwawakas. Okay? Pamumuhay sa mga bagay na hindi kailanman magwawakas. Meron palang pamumuhay para sa mga bagay na magwawakas. Opo. Mga young people, ilan kayo ngayon? Wala pa kayong 100. Tama? Wala pa kayong 100. Gano'ng karami yung nasa labas, nasa namyenda, nasa mga pagsusugal, nasa mga pagwawalwal o mga bagay ng makamundo. Ilan kaya ang meron ngayong mga kabataan doon? Napakarami. Kayo na nandito para makinig sa mensahe ng Panginoon, para magkaroon ng kaayusan o direksyon ng buhay nyo, wala pa kayong 100. Mapalad kayo kung kayo'y masusumpungan ng Panginoon at ang Panginoon at kayo'y makakasumpong sa Panginoon. Sapagkat ang katumbas nito, kapatid, ang resulta nito, mga kapatid, ay buhay o kaluwalhatian sa piling ng ating Diyos, pang walang hanggan. Marami ngayon, naglalamyerda, akala nila, yun ang masarap, yun ang masaya, pero saan sila pupulutin kung mamatay sila sa ganung kalagayan? Saan? Sa impyerno. Sorry to tell you. Sorry to say that. Pero yun lang talaga ang kasasapitan ng mga tao na hindi nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. So the message is, living for what lasts. Or mamuhay tayo para sa mga bagay na kailanman ay hindi na magwawakas. And the text for today is in the book of Colossians, chapter 3, verses 1 to 4. The book of Colossians, chapter 3, verses 1 to 4. Meron ba? Yan. Book of Colossians, chapter 3, verses 1 to 4. Sabi po dito, since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. Okay, yun po yung teksto na naibigay po sa atin sa araw na ito. Mamuhay para sa mga bagay na hindi kailanman magwawakas. Paano po nangyayari ang bagay na gayon? Paano nangyayari na ang isang tao ay namumuhay para sa mga bagay na kailanman ay hindi na magwawakas? Ang sinasabi ng teksto na binasa natin sa unang versikulo ay ganito. Since, when we hear the term since, or for, or therefore, ano yung ini-imply niya? Nag-i-imply siya, mga kapatid, ng isang conclusion. Okay? Sabi dito, since then you have been raised with Christ, set your hearts on the things above. It is like saying, parang ganito, mga kapatid, kung ipaparaphrase natin, para madakot natin, maintindihan natin sinabi. Parang, since nagugutom ka, edi kumain ka. Since nauuhaw ka, edi uminom ka. It is the natural tendency or natural reaction, mga kapatid, ng mga nakay Kristo.
Listen very carefully. Hindi lahat ng tao ay nag-iisip, nagpaplano, nagbabalak, namumuhay para sa mga bagay na kailanman ay hindi na magwawakas. Listen very carefully. Hindi lahat ng tao. At alam natin yan, at nakikita natin yan, at nai-experience natin yan sa labas. Hindi lahat ng tao ay naghahanap sa Diyos. Hindi lahat ng tao ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay nakikinig sa salita ng Diyos. At hindi lahat ng tao ay ipinapamuhay kung ano ang panukala ng Diyos. Now, if you are a child of God, if you have a intimate relationship with God, and if God had raised you up with Christ, ang sabi niya, ang magiging natural tendency or reaction ng buhay mo is to set your hearts on things above. Hindi ito magiging mahirap para sa iyo sapagkat namumuhay sa iyo ang Diyos. Nakikipamuhay sa iyo ang banal na Espiritu. Nakikialam siya at nangungulit sa iyong pagkatao. Okay? Hindi tayo inuutusan dito na para pag hindi natin siya nagagawa, kaya sinisita tayo na gawin mo to, gawin mo yan. No. Ang sinasabi diyan, sins. Ano ang sins sa Tagalog? May ano ba kayong Bible sa Tagalog? Sins. Young people, ano ang sins sa Tagalog? Ha? Pwede ba natin gamitin yung dahil o sapagkat dahil, sabi diyan sa Tagalog, dahil ikaw ay ipinanganak na muli or ibinangon na muli ng Panginoon. Dahil may nangyari sa iyo na ginawa ng Diyos, dapat natural na nakikita sa iyo na ang isipan at ang puso mo ay nag-iisip at gumagawa para sa mga bagay na hindi na magwawakas. It is a natural tendency of someone who had been raised to life with Christ. Since you have been raised with Christ, then set your hearts, set your minds on the things above. Mapalad ka. Kabataan, kapatid, kaibigan, kung nakikita mo ang sarili mo na inihahanda ka ng Panginoon, isinasayos ang buhay mo para makamtan mo sa bandang huli ang buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon sa Kanyang kaluwalhatian. Your life, being chosen by God in Christ, has a very good purpose. Sino dito ang ayaw na ang future niya ay maganda? Sino dito ang ayaw na ang future niya ay maganda? Lahat ba tayo gusto natin ang future natin maganda? Wala yata akong ginagawa. Lahat ba tayo gusto natin na ang future natin maganda? Of course, sino naman tao ang ayaw na ang future niya ay maganda? Sa lahat tayo, ang gusto nating mangyari sa hinahanap natin ay maganda.
Because your life being chosen by God in Christ has a good purpose, meaning you cannot be everything you want to be, but you can only be what God wants you to be. And there is no other option. Okay, listen very carefully. Kapatid. Sino ang naglalang sa atin? Sino nag-create sa atin? Pwede yan sabihin, si mama ko, tsaka si papa ko. Maaring sabihin yan, pero sino ang naglalang kay mama at kay papa? Maaring sasabihin nyo, si lola ko at si lola ko. And then, tutuntunin mo ng tutuntunin, makakarating ka sa sinasabi ng Biblia, nanggaling tayo kay Adan at kay Eva. O, yan, nakarating natin na tayo sa dulo. Tatanungin na natin yan. Sino ang naglalang kay Adan at kay Eva? Ang Diyos. Okay? Wala tayong ibang pinuntahan o pinaggalingan, kundi ang Diyos. At ang Diyos, mga kabataan, may purpose. Bakit ka nilalang? May purpose ba siya? Of course. Ang gumawa ng sasakyan, ginawa niya ang sasakyan kasi may purpose siya. Bakit niya ginawa ang sasakyan? Tama? Lalo't higit ang ating Diyos. Hindi siya naglalang na isang bagay na wala siyang purpose. At kailangan maintindihan natin kung ano ang layunin ng Diyos. Bakit kanya nilalang? At ang layunin niya sa iyo, kabataan, ay maganda. At ang gusto niyang pagdalan sa iyo sa future, kabataan, ay hindi sa kapahamakan, kundi sa buhay na walang hanggan na punong-puno ng kasiyahan at kaligayahan. Nobody wants to end up in hell. Walang sino man sa atin na gustong masanap tayo sa impyerno. But, bago yun mangyari, mga kasama, mga kapatid, mga kabataan, kailangan matutunan natin na makita ang ating sarili na pinipili natin na mamuhay para sa mga bagay na hindi na kailanman magtatapos. At ang hindi magtatapos na yun ay ang kaligayahan natin sa piling ng ating Panginoon. Kailangan makita natin na ang pinipili natin sa araw-araw, mga kapatid, mga kasama, mga kabataan, ay yung mga bagay na gusto lang ng Diyos na makita sa atin. If you are a child of God, an elect of God, tandaan mo at sabihin mo to sa iyong sarili, hindi mangyayari, listen very carefully, sabihin mo sa sarili mo, hindi mangyayari ang lahat ng gusto mo. Okay, sabihin mo yan sa iyong sarili. Baka marami kang pangarap, baka marami kang gustong parating, ngayon pa lang sabihin mo sa sarili mo, kung ang desisyon mo ay maging anak ng Diyos, sabihin mo sa sarili mo, hindi mangyayari ang lahat ng gusto mo. Bakit? Kasi ang mangyayari sa iyo ay ang gusto lang, listen, ang mangyayari sa iyo ay kung ano lang ang gusto ng Diyos mo. Kung gusto mo, makasama siya sa eternity. Okay? Hindi ka pwedeng maghangad ng mga bagay na pang-sanlibutan, and at the same time, gusto mo rin ng mga bagay na pangkabanalan. No. Ihihiwalay ka ng Diyos sa mga bagay na malaswa, sa mga bagay pang-sanlibutan, upang dalhin ka sa mga bagay na pangkabanalan, worthy of you being placed with Him in eternity.
Okay? You can only be what God wants you to be, and you have no other option but to choose what really matters for eternity, for the joy and the satisfaction that God wants you to have. Minsan, nag-iisip tayo, mga kabataan, ito ang magpapaligaya sa akin. Pag nagawa ko to o nakamtan ko yun, maligaya na ako. I'm telling you the truth. Pastor Doy is 51 years old now. Yung mga iniisip ko nung kabataan na magpapaligaya sa akin, alam ko na ngayon. Hindi talaga yon ang magpapaligaya sa akin. Alam ko na. And my words is trustworthy kasi pinagdaanan ko na. Isa lang ang nagpapaligaya sa akin sa edad na 51 years old. Ito ay ang paglilingkod ko sa Panginoon. Okay? Pero hindi ko naiisip yun sa ganyang edad, kagaya sa inyo. Kayo, maaaring naiisip niyo pa, hindi siguro. Iba naman ako kaysa kay Pastor Doy. Hindi siguro. Mas special naman siguro ako kaysa kay Pastor Doy. Now I'm telling you, you must listen very carefully. Do not pursue the things that is not the will of God in your life. Do not pursue. You will end up with so many regrets. You will end up with so many miseries. Iwasan nyo na yun. And I am telling you the truth. Iwasan nyo na yun. Dumiretso na kayo sa kung ano yung gusto ng Diyos na makita sa buhay simula sa inyong edad bilang kabataan. Point number 2. Sinasabi sa verses 1b and 2, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things. Yun ang sinabi sa verse 2. Now, ang tanong mga kapatid, paano ba? Pastor, sabi ng Biblia, kailangan iset ko ang mind ko para sa mga bagay panglangit, hindi sa mga bagay panlupa. Pero paano ba yun, Pastor? Paano ba ginagawa yun? How can I set my mind on things above, not on the things on earth? Paano yun, Pastor? So setting your heart and your mind on things above doesn't just mean that you are imagining your life in eternity, no, parang nandun ka sa isang tabi, kuya-kuya-kuy ka, ini-imagine mo sa isip mo, o gantong gagawin ko sa eternity, kasama ko ang Lord, kakanta ko ng mga papuri, ini-imagine ko yun, ini-imagine ko. Setting your mind on things above doesn't just setting your mind or imagining your life in eternity with God. Hindi lang ini-imagine mo, kundi setting your mind on things above mean that you are living your life today worthy of eternity with God in His glory. Hindi lang iniisip mo, kundi nagsisimula ka na mamuhay at lumakad worthy. Or ano yung worthy sa Tagalog? Karapat-dapat na isang araw, ang buhay na yan ay dalhin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Okay? Just imagine it, but you are living it actually. You are living the life worthy of eternity with God. Okay? Paano naman yun, Pastor? Number 1, kilala mo na ba si Jesus Christ? Paano paano, Pastor, yung namumuhay ka para sa mga bagay na hindi magwawakas? Una, tanungin mo yung sarili mo, kilala mo ba ang Panginoon sa Kristo?
Okay, naririnig mo palagi. Sinong hindi nakakarinig ng pangalang Jesus Christ? Meron ba ditong hindi nakakarinig ng pangalang Jesus Christ? If your religion is considered as a Christian religion, meaning lahat kasi sa statistics, mga kasama, mga young people, pag sinabing Christian religion, kinukonsider lahat ng religion na si Kristo ay nakapaloob, pangalang Jesucristo ay nakapaloob sa kanilang denominasyon, sa religion. That's why sa statistics, kinukonsider na ang Katoliko, ang Iglesia ni Kristo, ang Jehovah's Witnesses, ang lahat-lahat, ang Mormons na nandun yung pangalan ni Kristo, it is considered in these statistics as Christians. Saan ka man nakapaloob doon? Saan ka man nakapaloob sa anumang relihiyon na yun? Nababanggit doon ang pangalan Jesus Christ. Tama? Ngayon ang tanong, gaano mo kakilala si Jesus Christ sa buhay mo? Sino si Jesus Christ? Mga anak. Sino siya? Si Jesus Christ. Ano ang ginawa ni Jesus Christ para sa iyo? Anong ginawa niya para sa iyo, mga anak? Namatay siya para sa iyo. Okay? Sino dito ang pwedeng magsakripisyo ng kanyang buhay para sa mga kakaunting tao dito? Kung iimbitahan ko, tayo dyan, sino sa inyo ang gustong isakripisyo ang buhay niya para sa the rest of this? Sino sa atin? Umalis na si Kyle. Okay, naiintindihan ko na walang gagawa sa atin. Tama? Kahit si pastor. Hindi ako magsasakripisyo ng buhay ko. Papatayin ko sarili ko para sa inyo. Never. I'm being honest with myself, with you. Na hindi ko kaya yun. Hindi ko kayang gawin yun na magpapakamatay ako para sa inyo. Pero may gumawa nun. Sino gumawa nun? Si Jesus Christ. Namatay siya para sa atin. Okay? Ang buhay niya ay binigay niya para mabuhay ka. Kailangan makilala mo at maintindihan si Jesus Christ sa ganong katotohanan. Hindi yung kilala mo lang ang pangalan niya, pero hindi mo alam kung anong ginawa niya para sa iyo. Namatay siya para sa iyo. Ginawa niya yun para ang buhay mo ay hindi mahulog sa kapahamakan. Ginawa ng Panginoon yun na ibinigay ang buhay niya para maialis ka sa tiyak na kapahamakan at madala ka sa buhay na walang hanggan. Okay? Kung naiintindihan mo yon at hinayaan ng Lord na magtrabaho ang katotohanan na yun sa puso't isipan mo, mga anak, you are really on your way to living your life for what will last. Okay? Yun ang una, you must know who Jesus is, what He has done for you, and you must build your life around that truth, around Jesus Christ. Kailangan makita mo, mga anak, ang sarili mo na mula ngayon, ang mga desisyon mo, mga balakid mo sa buhay, ang buhay mo ay hindi na umiikot sa anumang bagay sa mundo nito, kundi ang buhay mo ay umiikot, circling around Jesus Christ, your Lord and your Savior.
Yun ang una. Yun ang kailangan ma-secure mo. Kung gusto mo ng langit, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, kailangan mo makita ang sarili mo na umiikot ka. Ang buhay mo ay umiikot sa iyong Panginoong Jesucristo. And I'm telling you, kapag nangyayari yun sa buhay mo, listen very carefully. Kapag ganun ang nangyayari sa buhay mo, pag umiikot ang buhay mo kay Jesus Christ, you will never go wrong. Hinding-hindi ka kailanman magkakamali. And you will have no regrets in life. Wala kang babalikan kung ang buhay mo ay umiikot kay Jesus Christ. Habang tumatanda ka, habang papatapos na yung buhay mo na yan, wala kang babalikan na pagsisisihan mo. Hindi mo sasabihin sa sarili mo, pambihira, inubos ko ang panahon ko kay Kristo. Wala naman pala akong pakinabang na makukuha. No. I am 51 years old now. And I know exactly what is happening in the life, in a person whose life is circling around Jesus Christ. Ibang kaligayahan, ibang kapayapaan, ibang kumpiyansa, ibang klase ng buhay. Saan mo pinapaikot ang buhay mo? Sa Korean novela? Sa mga K-pop? Pangit naman. I'm sorry. Kanino pinapaikot ang buhay mo? Anong magagawa sa iyo ng K-pop? Pangit naman. Anong magagawa sa iyo ng mga taong hindi ka naman nakikilala at hindi ka naman nakikita at wala namang ginagawa para sa iyo? Saan mo pinapaikot ang buhay mo? Paikutin mo ang buhay mo sa Panginoong Jesucristo na kumpirmado, kilala ka, mahal ka, at ibinigay na ang buhay niya para sa iyo. Okay? Siguradong wala kang pagsisisihan sa bandang huli. And then, you must put to death whatever belongs to your earthly nature. Sabi diyan, set your mind on things above. Kailangan makita mo sa sarili mo na ang isip mo ay nakatuon sa mga bagay na magdadala sa iyo sa langit. Alisin mo sa sarili mo ang mga bagay na magdadala sa iyo sa impyerno. Ano yung mga bagay na yon? Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed, idolatry, anger, rage, malice, slander, lying, filthy language. Kaya darating ang Panginoon sa muling pagkakataon upang wasakin nyo. At ayaw natin na gano'n ang istorya natin. Na sa pagdating ng Panginoon, darating siya para wasakin ka. Sapagkat ang isip mo ay natuon, hindi para sa Kanya, kundi para sa mga bagay sa mundo ito. Okay. Merong nangyari ngayon sa mundo. September 10. Nabalitaan nyo? Yung shooting kay Charlie Kirk, a Christian apologist, a political activist, na pinatay siya dahil binaril siya sa leeg. Alam mo yan, sikat na sikat sa mundo ito ngayon. Okay? Ang pumatay or ang bumaril kay Charlie Kirk ay isang young people. Okay? Kasing edad niya. 22
years old by the name Robinson ng apelyido. Kalimutan ko. Tyler Robinson. Okay? Isang young people. Listen very carefully. Ang edad nyo, ang tawag sa edad nyo ay dangerous minds. Okay? Wala kayong malinaw na identity pa. Kayo yung mga taong parang naghahanap pa, ano ang magiging ako? So yung mga isip na yan ay susceptible sa mind manipulation. Okay? Yung mga edad na yan, yung mga isip na yan ay susceptible pa sa mind manipulation. Tandaan nyo, young people, hindi porking matalino, hindi porking mabait, hindi porking mayaman, hindi porking sikat, ang ibig sabihin nun ay mabuti na ang buhay. Okay? The shooter of Charlie Kirk is Tyler Robinson, 22 years old. Mga kasama, mga kapatid, sino itong Tyler Robinson? An honor student of Utah, USA. Honor student. A presidential scholar of United States. Ibig sabihin, matalino itong batang ito. Ang mga magulang niya, maaayos. Walang mga record na pangit. Ang tatay niya, 20 years yatang nagsilbi sa army ng US. Ang mga kapatid niya, maaayos. Ang mga neighborhood nila, takang-taka, bakit nagawa yun ng kanilang kapitbahay? Sapagkat nakikita nila si Tyler Robinson na maayos, matalino, tahimik. Bakit nagawa yun ng isang batang katulad niya? Isa lang ang sagot, mga kapatid. His life is not circling around Jesus Christ. At hindi batayan na maayos ang buhay mo, na mabait ka, na tahimik ka, at hindi ka kayang i-manipulate ng kaaway. Tandaan nyo mga kapatid, mga kasama, if you do not have a personal, intimate relationship with Christ, isa lang ang kinakabagsakan mo. Nasaan ka? You are still in slavery to sin. Alipin ka pa rin ng kasalanan. Gaano man kabuti, gaano man kabait, gaano man katalino, gaano man kaayos, ang tingin ng madlang people sa iyo. You are susceptible in evil manipulation of the mind. Sino yung bumaril kay Donald Trump nung siya'y nag-i-speech? Young people. Young people din. Your mind is a dangerous mind. That's why this church is admonishing. Gumagawa ng mga effort ang mga iglesia, mga churches na kagaya nito, mga young people, na matuon ang inyong isipan sa mga bagay na panglangit sa pamamagitan ng pag-i-introduce sa atin sa Panginoong Kristo. Tandaan niyo, ang Kristyanismo ay hindi pumapatay. Pinapatay ang Kristyanismo pero hindi siya pumapatay. Walang sino mang Kristiyano na merong relasyon sa Panginoon sa Kristo ang makagagawa ng mga bagay na nakomit ng mga young people kay Donald Trump at kay Charlie Kirk. Okay? So this message
mga kapatid, ay isang pamamaraan ng Diyos upang masimulan ang isang pagkakataon sa atin na makita natin ang ating sarili. Sino ba tayo? Ano ang pangangailangan natin? Paano tayo makakarating sa buhay na walang hanggan? This message offers us. Inaanyaya tayo sa isang desisyon na mula ngayon magsimula na kilalanin at paikutin ang ating buhay around the Lordship, around Jesus Christ, who gave His life for us, so that we will not commit the same mistake, the same sin na nakita natin na commit o nagawa ng mga kagaya ng isang Tyler Robinson na pumatay sa isang sikat na Christian apologist na si Charlie Kirk. Okay? Isipin, hindi ako ganun. Hindi mangyayari sa akin yun. I'm telling you the truth. Hindi mangyayari sa iyo yun kung meron ka relasyon sa iyong Panginoong Jesucristo. Kung wala kang relasyon sa iyong Panginoong Jesucristo, any sin is possible to you. Kahit na anong kasalanan ay posibleng mangyari sa iyo. Hindi batayan na matalino ka. Hindi batayan na mabait ang mga magulang mo. Hindi batayan ang anumang physical na kaanoan. Ang nag-iisang kalakasan at kakayanan niya para makalaya sa kuko ng kaaway sa kanyang manipulation ay ang pakikipagrelasyon mo sa Panginoon. My dear young people, this church is admonishing you to live your life for what lasts. Mamuhay para sa mga bagay na hindi magwawakas at nagsisimula yun sa pagkakaroon ng malalim at makatotohanang pakikipagrelasyon sa iyong Panginoong Kristo. After this message, if you do not have a Bible, mga kapatid, just ask the coordinator of this event para magkaroon kayo ng mga Biblia, mabasa, makilala niyo kung sino ang Panginoon na magdadala sa inyo sa buhay na walang hanggan. Shall we all stand up? Tayo lahat, and let me pray for you young people. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, every soul is precious to you, our God. Every opportunity, every event is right. Hinog para makilala ka nila, maunawa nila ang gusto mong mangyari sa kanilang mga buhay. Aming dakilang Ama, let me pray for these young people. Hindi ka nila lubusang kilala. Ama, please intervene. Makialam ka sa buhay nila. Magpakilala ka, aming Ama. Hindi nila magagawang puntahan ka, hindi nila magagawang kilalanin ka on their own. But Lord, you have the power. You have the authority. You are in full control. You are the sovereign God who can do all things. Even, Lord God, to make our hearts clean and make our hearts understand who you are, what have you done for us. Lord, ang mga young people na itong Ama ay loobin mo na makakilala sa iyo. Tulungan mo sila na magmula ngayon ay hangarin
na ang kanilang buhay ay umikot lamang sa iyo. Upang masumpungan nila ang kapayapaan, kaligayahan, kumpiyansa, hindi natatakot, may kalayaan, sapagkat yon ang dahilan bakit ka namatay para sa kanila. To give them freedom from the grasp of the enemy. Hindi sila matulad sa kung anong mga napapanood at nakikita nila sa kapaligiran. Ama, kaawaan mo po kami. Kaawaan mo po ang mga kabataan ito. Tinataas po namin. Iniaasa po namin sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaawaan, at sa iyong grasya. Lord, bless this fellowship. Bless this event. Give them joy. Give them peace, Lord God, and confidence in you. Lord, sa iyo po namin tinataas ang lahat ng papuri, pasasalamat, at pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Amen, amen, amen. Magandang hapong muli sa ating lahat.